At next, bago ang lahat is kailangan nating i-verify yung ating profile or yung ating newly created XM account. At para mangyari yan, balik lang tayo dito sa ating profile or sa ating dashboard. Pagkatapos ito merong fat button dito to start verifying ang account, kailangan natin i-click. But gagawin mo ngayon, i-post mo muna tong video, kuha ka muna ng ID. Kung meron kang driver's license, mas maganda, or passport, or kahit anong government issued na ID from our government is pwede mo pong gamitin dito sa XM. So pag ready ka na, click mo lang tong verify at i-route ka dito, mag-fill up ng iyong mga information. At since this is just a tutorial at meron na akong verified account with XM, so gagamit lang ako dito ng information just for this tutorial. Pagkatapos, click mo lang continue. At dito, mag-a-attend na mo details about us at make sure na kung ano po yung information na ilalagay nyo dito is magmamatch po dun sa ID na gagamitin natin sa last step ng pag-verify ng ating account. So these are all just made up information para sa tutorial na to. So pagkatapos mong ilagay yung information, of course, click mo lang itong button na to, add financial details. And on this part, you need to answer a simple yes or no questions if meron ka na bang experience sa pagtitrade or meron ka na bang education about sa pagtitrade ng Forex of kagaya dito. So basahin nyo lang at siyempre kung ano po yung applicable sa inyo, select nyo lang kung ano yung answers. Sa akin, yes, halimbawa, tapos click ko lang continue. At ito na yung part na kung saan magsasubmit na tayo ng ID to verify our account. At kung ready ka na, andyan na yung ID na gagamitin mo, click mo lang Start Verification. Pagkatapos, click mo lang Start. At dito ngayon, mamimili ka ng ID na gagamitin mo. So kung meron kang passport, mas maganda, or driver's license. Pag wala naman, any IDs from the government, pwede mo pong gamitin dito. Click mo lang tong identity card. So halimbawa, meron akong driver's license. At dito ngayon, mas maganda na piliin niyo yung first option which is continue on mobile. Madali kasi sa mobile mag-scan ng ID kasi yun yung gagawin natin, mag-scan ng ating ID. Pag sa webcam kasi, mahihirapan ka kasi kagaya sa akin dito, karamihan sa atin walang magandang webcam, mahihirapan ka mag-scan ng ID. So I would suggest na piliin niyo sa mobile kasi mas madali dun ang process. So click mo lang continue on mobile. Pagkatapos, scan mo lang tong QR code na to. Pag halimbawa ngayon sa mga naka-iPhone, yung mayroong feature na gano'n na scan lang QR code tapos lalabas na yung link, diretso-diretso na yung process. I-route ka tapos kailangan mo lang i-scan or i-swak yung ID niyo sa frame at diretso-diretso na yan. Ngayon, kung wala namang feature na gano'n yung cellphone, ilagay mo lang dito yung iyong email pagkatapos hit mo send. Ngayon, ang gagawin mo, yung email na yon is bubuksan mo gamit ang iyong mobile app na email platform or halimbawa Gmail dun sa iyong mobile para maklik mo yung link doon tapos diretso sa iyong browser. Ganun lang yung process. Scan mo na lang yung iyong ID doon. So hindi ko na ipapakita kasi self-explanatory na naman yung process from here. Tapos yun nga, lagay mo lang ditong email tapos buksan mo yung email doon sa inyong cellphone.